Okay, so bago tayo pumunta dito sa napaka-juicy na Epstein story natin for today's video, gusto ko lang muna sanang bigyan kayo ng malupit na context about dito sa ginawa ni Epstein. Kasi there is such a thing called mga first movers ng isang technology. Halimbawa, yung mga nasa Silicon Valley na mga tech bros doon, sila yung mauuna halimbawa sa AI, sa cryptocurrency, and all of this advancement na bago pa mag-trickle down yan sa ating mga normal internet users, eh may mga first movers na yan, okay? And etong mga first movers na to, usually sila yung mga nagbe-benefit dito. Now, I'll give you a brief context galing to sa Billionaire News kung ano yung pag-uusapan natin and why this is so pivotal sa nangyayari sa ating mundo ngayon, kung ano yung ginawa ni Epstein or kung ano yung mga technology, yung mga advancement na nasa disposal niya na at an early time, okay? Okay, so panoorin natin to, okay? Uso ang troll farms na nasa likod ng disinformation campaigns. Tila nauna na ang yumaong American sex offender na si Jeffrey Epstein sa Okay, i-pause natin yan and maraming salamat sa Billionaire News Channel. Now, let's go first dito sa kung ano ba yung basically ginawa ni Epstein dito. Kasi nung 2009 kasi convicted convicted sex offender na siya. So may mga articles kasi na nagsasabi kung na yun nga na ito yung ginawa niya. So to combat that, ang gagawin mo lang, i-flood mo ng ibang articles na positive sa'yo, padamihan lang baga ng information. Kumbaga, you wanna change the narrative, yes, meron akong bad side, meron din akong good side. Kwento nyo yan, syempre, yan yung story nyo. Pero ito yung aking sasabihin sa inyo. Now, napaka-prevalent kasi niyan narrative battles ngayon sa social media, especially sa politics. Makikita natin yan. This happened in 2010, mga lods. Ang Facebook, if I'm not mistaken, 2009 siya sumisibol or much earlier pa eh. Pero ang sinasabi ko, at an early stages ng social media, wala pang narrative control. Pero pagdating kasi sa PR or yung public relations, yung science ng public relations, meron na kasing narrative control dyan. Ibig bang sabihin, yung mga PR firms na hinahire ng mga politiko ngayon, dati na nilang ginagawa ni Epstein at an early time. 2009 yan. Now, how does this affect our country? Actually, it does. It really does. Siguro, it indirectly affects our country, pero yung naging resulta nung galawan ni Epstein is na talaga, ramdam pa natin ngayon. So, what I wanna do is I wanna take you back nung 2016, nung panahon ng eto na yung paputok na yung Facebook, di ba? Tapos na tayo dun sa era ng Friendster, nandito na tayo sa Facebook. So, I would like to show you a video. Pakinggan natin. Were conducted in May 2016, 6 months before the United States election that put Donald Trump in power. Okay. Facebook Chief Technology Officer Mike Schroeder on Wednesday says data of more than 1.17 million Filipino users was improperly shared with Cambridge Analytica. The Philippines is only behind the US in terms of the number of people whose data was compromised. Pause. So, ang sinasabi, hindi ako nagsabi nito, ang nagsabi nito is yung dating empleyado ng Facebook on how they sold the information of many of us sa Cambridge Analytica to form a perfect narrative para kay Rodrigo Duterte. Okay? So, ang sinasabi ko lang kasi, merong PR firm na nag-hire sa Cambridge Analytica para ayusin yung image ni Rodrigo Duterte. Now, napaka-commonplace niyan ngayon, mga PR firms. And I believe kung, halimbawa, ewan ko kung nanonood kayo nito, kasi ako nanonood ako parati nito, yung Facts First PH ni Christian Esguerra. Meron siyang guest doon, ang pangalan ng Ronnie Holmes. May PR firm yon na ang ginagawa talaga nila is to kunyari meron silang client na politiko. Yung client na politiko na yon, ang goal nila is kunyari merong skandalong nangyari, may issue siya. Ang gagawin nila is
crisis management yung tawag nila doon eh. I'm just showing you how the internet was shaped of narrative controls na nauna si Epstein dyan. Ganyan siya ka-advance mga lods ko. Sobrang advanced talaga. To the point na hindi mo na siya makontrol eh kasi everyone now has a platform. Mas mahirap na ngayon kontrolin to dahil even siguro mas maganda mag-forward tayo ng 2025 si Robin Padilla, pakinggan natin. Pico ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Oh, bakit Hindi ko ganyan? kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Kasi sinisisi nila yung government ngayon na nag-hire down ng trolls. Pero in my opinion, kung paniniwalaan natin yung basic tools mo to navigate social media ngayon, kailangan mo ng narrative controller na tinatawag. Not necessarily trolls eh. Kasi pag sinabi mong trolls kasi, eto yung mga nasa comment section na kung ano-anong shit yung sasabihin sa'yo. Ang aim nitong mga trolls na to is to pivot the narrative into something na nagpe-favor dun sa narrative nila. Example sa akin eto napapansin ko talaga to sa comment section ko, sa political page ko. Pag meron akong opinion sa politika, hindi naman inaatake yung opinion ko per se. Ang inaatake kung sino ako. Yung pagka-PWD ko, yung mga GIF na edited na pinapakita na parang ganito yung itsura ko or yung mga dati kong issue. So, makikita nyo, that is a form of narrative control na ginagamit ng mga troll farms or ng mga tao na galit sa akin or ayaw nila yung opinion ko since kahit papano naman, hindi ko naman sinasabing super established yung pangalan ko sa internet. Pero, kilala nyo ko na nagbibigay ng opinion dito sa internet. So, in that way, Epstein affected everyone dun sa ginawa niya. Kumbaga, binigay niya yung blueprint kung paano trabahuhin ang naratibo sa internet. He tried that. He really tried that. Kaso nga lang talaga, mas marami yung negatibo sa positibo through the coming years. Not because may sumisira sa kanya. Bagkus yung hustisya ay humahabol sa kanya. Of course, we have covered some of the things na naapektuhan niyang tao at mga nabiktima niya. Pero mas maganda siguro, pakinggan natin yung operations niya dito noon para mas makita nyo kung ano yung connect nitong Cambridge Analytica ng 2016 and 10 years now. A sitting senator is crying sa podium niya na naaapektuhan na rin siya ng mga trolls. Kasi nga, available na sa lahat ng tao yung blueprint nitong si Epstein. Hindi lang kay Robin Padilla nangyayari yan. Nangyayari din yan kay Lenny, sa aming mga vloggers na sino ba kami. Pero nakita nyo yung ibang mga, usually kasi ang nangyayari ngayon sa Facebook, naka-lock account. Kapag lock account or anime yung profile, alam mo ng troll yan. And usually, merong mga nagko-control dyan. Of course, not saying na merong mga nadadala dun sa ganung galawan. Kasi nga, it's about narrative control. And when you get controlled by the narrative, mawawala na yung critical thinking mo. Sasabay ka na lang dun sa agos ng hate imbis na isipin mo kung ano yung tamang argumento para dito sa diskurso na to. That's why hindi talaga tataas yung natin yung caliber ng ating diskurso because of this blueprint na binigay ni Epstein. So, balikan natin yung balita sa bilyonaryo para makita nyo yung kung paano gumagalaw yung operations nitong mga ganito usually. Ay ipinaliwanag ang estratehiyang gagawin para matabunan ang mga negatibong balitang nakadikit sa pangalan nito. Anya, isang grupo raw sa Pilipinas ang gumagawa ng links patungo sa kanilang sites, totoo man o hindi, at sa sites ng iba pang Jeffrey Epstein sa mundo. Imagine nyo, ngayon kasi may AI na that can generate articles in an instant. Halimbawa, meron kang PR team na hinire ngayon. I'm not saying na ginaganito yung ginagawa ng PR team. Pero if the PR team can
has an AI, magge-generate lang sila ng maraming positibong article on one topic sa'yo, and then ipapakalat na nila sa internet yon para ma-rank ka. Hindi ko alam yung proseso pero yung ranking kasi sa Google ngayon, depende yan sa mga article na isusulat sa'yo ng ibang tao. Kaya nga napaka-lucrative na ngayon ng PR job lalo ngayon na every one of us is connected online. 'Di ba? Nakita nyo, basically ganyan din yung blueprint ngayon ng mga tao na ang gagawin nila, mag-hire sila ng PR firm. Manood kayo ng promise ko sa inyo, pagka si Christian Isguera, ang guest niya ay si Ronnie Holmes. Ang dami niyong matututunan. Ako, natutunan ko lang din sa kanya yan. Na yung damage control and narrative control na tinatawag, talagang madali na lang ngayon because of the dawn of AI. And I believe meron pang TRICOM na expose noon nung 19 Congress na linabas nila na meron talagang nagfa-fund sa China. Meron talagang mga may ganong klaseng level of operation dito sa Pilipinas. It's a reality na dapat nyong damdamin ngayon, or dapat nyong malaman na maging aware kayo na thanks to Jeffrey Epstein, yung blueprint is being shown sa mundo ngayon. Ngayon, mas mahirap ng i-detect yan kasi hindi mo na alam yung totoo sa hindi because of AI yan. Dali na lang gumawa ng AI generated images di ba? So, dali na lang gumawa ng AI generated articles, and every day, hindi ko sinasabing in a few years gagaling pa yung AI. Sinasabi ko every day, every minute, every hour, AI is getting better and better. And do you know who funded yung AI research? Next topic natin yan. Yun lang naman po yung sa akin for today. So I hope you enjoy another episode of Epstein Files. Gagay mga lot.